Good morning mga katuks. So, ngayon ay December 23, 2023. Update ko po kayo. Ito na po yung ating mga alagang baboy. Yan na po silang lahat ngayon. Napakadumi. Sobra. Yan po yung sa magdamag lang na lumipas. Sobrang itim na po nilang lahat. Yan. Pero syempre, napakain naman na to ng aking mother. Kaya po ang gagawin natin ngayon ay lilinisan na lang natin sila. Meron naman tayo dito sa supply ng tubig kahit medyo mahirap. Kayang-kaya naman yan linisin. So, tingnan natin kung ano magiging itsura nila pagkatapos. Kasi, ngayon din, mga katuks, may sasabihin ako sa inyo. Ngayon kasi mga katuks ay ang due date ng ating baboy. 3 months and 3 weeks din namin silang inalagaan. Sa ngayon, kung patiner ang pag-uusapan natin, o patining. Pero dahil gagawin natin inahin yung dalawa dun, at yung dalawa ay kakatayin natin, pero dito ako sa medyo malayo, baka marinig kasi nila magtambo. Kasi nung nakaraan, yung isa lang yung baboy namatay, dahil nga sasabi ko na nilitunin ko ako siya ngayong December 24 dahil birthday nga ng misis ko. Pero nandito ako sa malayo, baka kasi marinig mamaya, masabotage pa. Nakaplano na lahat. So, sa ngayon, yung isa dun sa alaga natin na pinakamalaki, siya yung kakatayin natin bukas, araw ng 24, dahil may katay kami ng Sunday. Subukan natin magbenta sa market kung magiging maganda ba kalalabasan, kung alin bang mas magiging maganda, kung bebenta ba natin ito ng buhay, o kaya kung kakatayin lang natin. Bukod doon, sa 4 po kasi na yun, 2 gagawing inahin, tapos bukas yung isa kakatayin, at yung isa ay naka-reserve na para sa aking kapatid, sa kanyang kasal ngayong January 20. So, ibig sabihin na alagaan ko pa ito ng 3 linggo. O humigit ko mo lang 1 buwan pa bago ma-dispose. Kaya naman, yung isa na to, malalaman natin kung kikita ba tayo o balik puhunan lang o kaya abono pa. Malalaman natin yan kasi bebenta natin to ng katay bukas. So, yun, samahan nyo ako mga katuks. Kaya naman, umpisa na natin yung paglilinis ng kulungan ng ating mga alagang baboy. At yan, pumasok na nga ako sa loob. Kahit medyo nakakatakot, medyo natatakot ako sa kanila kasi ang lalaki talaga nila. Kunting suwag lang sa akin at sigurado bubuwal ako dyan. Bukod doon, medyo masikip yung kulungan sa kanilang 4. Akala ko po kasi sa ganitong kalaki, hindi naman gaano. Okay mga katoks, ganito lang kinaya ng ating powers. So, ganyan lang kalinis sila ngayon. At ito nga yung nabanggit ko na, ayan, alam nyo na, yan yun. Sobra. Kung talagang masaya lang ka, mandidiri ka. Kumbihira na, sikan ako ng mga dumi nila. Pero ganun talaga, kasama yan sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Hindi dapat tayo masailan. So kanina, pinakain ko sa kanila, ano yun? Barede agua. Ayan po nga, hinangata-ngata pa nila. So yun, gagayak naman natin yung paglalagyan nitong isa. Lilipat na natin para hindi na siya makakain katulad nitong 3. Yan yung gagawin natin inahin. Yung nasa dulo na yun. Yan, tapos ito. So tara mga katoks. Patapos nga natin linisan yung kulungan ng ating mga alagang baboy, gagayak naman natin paglilipatan. Kailangan ko na kasi talagang tanggalin dun yung kakatayin dahil magugutom din yung mga kasamahan niya. 3 pa naman yun mga katoks at gagawin pa natin inahin. Mahirap na, baka pumalpak tayo sa unang try pa lang natin ng pag-aalaga ng baboy at gagawing inahin. At dito na lang, baka sakali na rin kami. Ililipat na namin talaga yung baboy. Kumuha pa nga kami yung pagkain dyan, baka sakali. Nakailan try din kami, sobrang tagal, sobrang hirap sa loob. The first time ko nga ginawa, di na namin na videoan. Nagkaipit-ipit pa nga ako sa loob at natapakan pa yung pa ako. Kay bigat talaga nung baboy. Pero sa kabila na naman ng lahat na nangyari, nailabas pa rin naman namin yung baboy. Natatakot na nga kami kahit ako personal Ayan pa, di pa nakuha na ng actual ng pagkakuha namin at pagkalipat. Bilang first timer, maganda na to para sa amin. Makalipas yun, ito nga sila, 3 na lang sa ating kulungan. Medyo nakaluwag-luwag na sila pero mamaya ililipat na din natin yung medyo may pagkapula dyan. Kasi barako din yun. Yun yung naka-reserve sa utol ko na gagamitin sa January 20. Doon sa kabilang kulungan dyan sa kaliwa, dyan natin ilalagay yung para makabuelo yung gagawin natin inahin na 2. Bukod doon, iba natin kasi yung feeding guide nila.
So makalipas nga yan, binigyan na natin sila ng pagkain dahil kanina pa yung gutom. Yan yung last na makakakain sila ng hog grower, yung mga gagawin natin inahin. Dahil kinabukasan, kasanayan na natin silang kumain ng brood chow or breeder pellet para sa gagawing inahin. Pero hindi naman biglaan, 3 to 4 days or 2 to 3 days ang switching ng feeds. Kung dating 100% na hog grower, haluan na natin to ng 25% na brood chow. At sa susunod na araw naman, 50%, tas 50% din na brood chow, tas sa grower. And the next day, 75% ay brood chow, tapos 25% na yung hog grower. Hanggang sa mag 100% pagkalipas ng 4 na araw. Sa kabila kasi na yun, kapag binigla natin yung baboy na kumain ng ibang pagkain, may tendency na magtae, mas malaking problema. Kagamutin pa natin. At blessed na blessed po kami dahil sa loob ng 4 na buwan namin pag-aalaga sa aming mga baboy. Hindi sila tinamaan ng malalang sakit. Kumbaga, nagkaroon sila ng pagtatay, hindi naman ganun kalala. Hindi rin ganun katagal dahil pinapainom namin sila ng bayabas. Sabaw ng nilagang dahon ng bayabas. At effective naman mga katuks, maganda po yung nagiging resulta. Pagkalipas nun, pasigla na ulit sila, malakas na ulit. Pinapuan din to ng bulutong kung tawagin, yung mga kagat po ng lamok, sugat-sugat. At kagandahan din po, 2 days lang po, magaling na po sila dahil pinapaliguan ko po sila ng pinakulong dahon ng bayabas. Kumbaga parang nilalanggas ko po yung balahibo at katawan nila. So per sir, mga katoks, okay na okay po yung mga alaga natin baboy. Kaya naman itong susunod na gagawin natin ngayon, bukod dun sa kakatayin natin kinabukasan, eh sana mas maging maganda talaga yung resulta. Okay mga katoks, nakakuha na natin yung kakatayin natin bukas. Ayan nga. Medyo nahirapan talaga ako first time kong gumawa ng ganitong bagay. First time ko manghuli ng baboy ng sarili ko tapos ilipat sa ibang kulungan. So update ko po kayo kung paano mangyayari dito at kung kikita ba tayo dito sa pagbebenta natin ng karne. At may tiyanggi kasi dito sa amin. So 24 din naman bukas kaya naman saktong-sakto to para sa Pasko. Tara mga katok, susunod ulit. Update ko na lang po kayo. Parating na nga sila papa. Sabi nga nila kanina alas 4 pa daw nila mapupuntahan yung baboy. Bale, sila kasi yung kukuha ng ating baboy tapos i-standby muna to sa bahay. Kasi mahirap nang kunin to kung gabi pa nila pupuntahan or madaling araw kasi mahirap po yung daan dito sa gitnang bukid. Tapos, pag po nakuha dito yung baboy, diretso ng bahay at pagkapahinga ng baboy doon, diretso na po ito ng scouter kinabukasan. At ganoon lang po maging kalakaran natin dito mga toks. Ay! Papakarami yung mapakain na. Sa! Lipat mo yan. Maraming lalapas. Sa! Sky! Sky! Ano mo si Sky? Ilipat ko na. Tingnan ko. Ay. Paano pa yun nandun, tito? Yung tatlo. Paano pa yun nandun? Ano yung tatlo? Palalaki yan. Nandun, doon. So, yung tatlo doon. Secured ba yan? Bawal ito pumasok pagkakain. 1 kilo. Kaboy. Abutin ng 30 million. Yan, no? Ito rin kay Vincent. Tira ka tayo sa kasal. Dapat yun eh. Kaya masyado malaki, baka masaktan siya sa pressure. Sky, tumigil ka ha. Alin at lahat? Oo. Kagito yun, dalawa. Dalawa. Oo, dalawa. Iyan lang kakatayo. Oo, Iyan lang. tapos ito sa 20 kay Kuya. Ano yung babae? Lalaki yun. Ito. Ito pala lalaki, yan pala babae. Ito lalaki. Pula-pula na yun. Yung puti. Nakaka 25 mil na yata ako sa minsan. Pitch naman talaga kinakain niya. Kaya maganda ka to. Ikaw lang naman ang nag-alaga ng baboy. Puro darak kinakain. Kangkong. Kaya ito lang payat yung.
Payas yung baboy na mahabang balahibo. Bakit? Bakit? Sorry. Pasensya ka na. Bakit? Pasensya ka na ha. Bakit? Hindi ko na kasi ito papakainin ng nag-roll pa. Papakain na kasi niya pang... Bakit? Punto sa ano, yung binilan na binilan ko ng piglit-piglit. Tanggalin mo muna yung ano oh. Muna ito, turbo. Tagalin niyo po muna eh. Iatas mo muna. Patong natin din eh. Pagbihuan. Hindi ko nakatagay yan. Yung madulas eh. Sabi ito. Kabilaan ang pito, walang problema dyan. Tali yan eh. Ngayon na limaw na. Ay! Sinisira mo na yan. Uy, huwag ka lumabas! Malalabas na tong isa. Palabas na. Pakikiram. Siyempre. Wala po na yan. Wala papasok. Dumihan ka pa. Wala. Ay, hindi pa nasa sagad. Numulo. Hindi. Ay, magbababoy pa. Ano ka dyan? Hindi pa. Eri, gusto yung pumasok. Baka sumagpo dito, ang ganun mo pa. Labas mo pa, munti. Sa puntong ito mga katuks, ililipat namin yung isang barako, yung naka-reserve para sa January 20. Dahil hindi to pwedeng isama dito sa gagawing inayin dahil iba na ang feeding cage dito. Baka sa halip na tumaba mamayat pa. Buti natapatan na dito na sila Papa at si Tito, sila yung naging katuwang ko para mailipat yung baboy. Kasi kung kami-kami lang nako, sobrang bigat po ng baboy natin. Siguradong mahihirapan po kami na i-transfer ito sa kabilang kulungan. Bukod doon, wala kasi itong pintuan, hindi ko pa ito nagagawa ng paraan. Sa susunod, lalagyan ko na ito ng pintuan para mas ginhawa. Pagin na yan. Ayan, onti ko. Babaksak! Ayan mo, onti. Iulog mo na! Pwede tayo! Oh, diba? Oh. Kabilis naman. Ang bigat na nga ng bakal. Ang bigat pa ng baboy. Uy! Uy! Kamamalo. Okay mga Duks, matapos nga namin ilipat yung barako na naka-reserve para sa January 20, nandito naman kami para sa kakatayang kinabukasan. Medyo pakipot pa nga itong baboy natin, ayaw pa nga pumasok dun sa lagayan para diretso na ikarga dun sa kolong-kolong. Medyo nagtagal pa nga kami sa kanya, pinas forward ko na lang para mas mabilis natin mapanood, makita.
Kasi pagka hindi ko to pinas forward at nag-time slap, sigurado na pagkatagal-tagal ito, abutin ito ng kalahating oras. Kaya yung mga katoks, ginawa na namin ng paraan para maikarga ito sa may bakal at madali namin makakarga sa kolong-kolong. Kasi kung hindi namin nanggagawa ng paraan, mahirapan talaga kaming isakag ito. Ginamitan ko na nga po ito ng sako. First time ko lang ginagawa to dahil hindi naman talaga ako nanguhuli ng baboy. Bukod doon, di kami nagtitinda ng baboy dati pa. Pagka bumibili kami ng baboy, ng mga buhay, yung mismong sa piggery farm yung gumagawa, hindi po kami. So yun mga katoks, sa katagal-tagal din, naikarga din namin yung baboy at kalaunan, ibabiyahin na rin ito nila papa, papunta na ang bahay. At medyo may kabigatan din talaga at nahirapan din kami karga sa kolong-kolong. Doon na nga sa bahay, magpapahinga tong baboy na kakatayin natin kinabukasan. Dahil hindi to sobra na pick upin dito, kinabukasan pa dahil sobrang dilim na at sobrang hirap din ng daan. Lagyan ng kahoy. Sige po, Tito, ingat. Salamat. Medyo naawa din kami sa baboy namin. Siyempre, ilang buwan din namin itong inalagaan at ilang buwan din namin ito nakasama. Pero doon tayo kasi sa reality mga katoks na ginawa at nilikha ng Diyos yung mga hayop, especially yung baboy, ay para kainin ng mga tao. At di naman natin gusto yung mangyayari, pero ganun pa rin talaga, kaya kailangan lang natin tanggapin yung katotohanan kung paano natin alagaan at kung paano natin didispose yung ating mga alagang hayop. Kaya samahan nyo kami sa susunod na video mga katoks. Alamin po natin kung kikita ba tayo sa live weight or kikita tayo dito sa katay na baboy mga katoks.